Tukhang noon, tukhang pa rin ngayon. Ganito na ispatakbuhin ni senatorial re-electionist Ronald Bato de la Rosa ang kanyang kampanya para sa darating na halalan. Pero sa halip ng mga tuklaban sa droga, mangangatok daw ang senador sa puso ng mga Pilipino. Magbabalita si Raymond Dadpaas. Kahit na naging negatibo ang kaulugan ng salitang tukhang noong panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, gagamitin pa rin ito ni Senador Ronald Bato de la Rosa sa panayam sa kanya sa pagsisimula ng kampanya para sa 2025 election. Sinabi ni de la Rosa na tukhang style ang gagamitin niyang estilo ng pangangampanya. Paliwanag ng senador, ang tukhang style ay ang pagbabahay-bahay na kumakatok sa pintuan ng mga residente upang makiusap na siya ay iboto. Galing sa salitang Bisaya, ang tukhang na ibig sabihin ay tok-tok hangyo o knock and plead. Ngunit sa ipinatupad na madugong war on drugs ng Duterte administration, ang tukhang ay nangangahulugan na patay ang drug suspect. Si De La Rosa, na nagsilbing unang chief ng Philippine National Police sa panahon ng Duterte administration, ang nagpatupad ng programang Oplan Tukhang. Maraming suspected drug users ang sumuko, ngunit kalaunan ay marami din sa kanila ang napatay sa anti-drug operation. Kung pwede house to house, kung pwede magbahay-bahay, lahat ng sanay matay sa tukhang, di ba? Binabahay-bahay natin yung mga bahay, kinakatok natin, di ba? So pwede natin gawin yun. Tukhang style, sir, na pagbabahay-bahay yung gagawin sa kampanya. Tukhang talaga. Tuk-tuk hangyo, knock and plead. Katukin mo yung pintuan ng bahay, pag open, kung smiling, you plead. Pwede ba nyo kung ibuto? O, gano'n. Pero kung pag open ng bahay, nakasibangot, ay sorry po, alis ako. Si De La Rosa at mga kasamahang kandidato ng PDP laban ay bukas pa isasagawang kanilang proclamation rally sa Club Filipino na pangungunahan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang mga administration candidates sa ilalim ng Alyansa sa Bagong Pilipinas ay sinagawang proclamation rally kahapon sa Lawag City, Ilocos Norte, habang ang mga nasa oposisyon na pinangunahan ni dating Vice President Leni Robredo ay sa Dasmariñas, Cavite sinimulan ang kanilang kampanya. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Dadpaas, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.